Magandang araw po, Sir Van. Itong kwento po ay karanasan ng lolo kong 3 taon nang namayapa. Isa po siya sa mga pasaherong nakasaksi na hindi lahat ng aswang ay kakampi ng kasamaan. May mga karanasan po siya noong kabataan niya na hanggang ngayon ay hindi mapaniwalaan ng pamilya namin. Pero paulit-ulit na pinagpipilitan niyang totoo ang mga naranasan niya noon. Ilalahad ko po sa inyo ang karanasan niya. Ayon din po sa pagkakakwento niya. Medyo magulo lang po, pero sana maintindihan nyo. Nakasakay daw noon ng bus si Lolo sa may bandang hulihan. Nang bigla ay may nagmamadaling sumakay na isang lalaki. Tawagin na lang po nating Anton yung lalaki. Agad daw napansin ni Lolo na mailap ito. Mahigpit pa ang pagkakahawak nito sa dalang belt bag. Huli na nang malaman noon ni Lolo kung ano ba talaga ito. Madilim pa nang makasakay ito ng bus at kukonti pa lang ang pasahero. Naupo daw ito sa may bandang unahan ni Lolo, kaya nakikita daw niya ang ginagawa nito. Napatakip daw ito ng mukha gamit ang sombrero nang may sumakay na 3 kalalakihan. Iniisip daw siguro nito na mga pulis ang sumakay, kaya napasiksik ito sa may bintana. Napatingin daw noon sa relo si Lolo. 3:00 pa lang ng madaling araw at 3 oras pa ang babiyahiin niya papuntang lungsod. Kaya pinilit niya munang makaidlip. Nang bigla na lang daw huminto ang bus. May sumakay daw na isang mag-anak. Mag-asawa at 2 anak. Isang batang lalaki at dalagita. Tahimik lang daw ang mga itong umupo at muli ay umandar na ang bus. Napansin ni Lolo na nagmamatsyag din si Anton katulad niya. Sobrang tahimik daw noon, pero napansin niyang hindi mapakali ang 3 kalalakihan. Malilikot din ang mga tingin ng mga to. Nang huminto ang bus sa isang stopover, ay nagsipagtayuan din daw ang 3. Ang akala ni Lolo ay magsi-CR o may bibilin daw ang mga ito. Pero bigla na lang daw sumigaw ang isa nang hold up to. Napahawak daw ng mahigpit nun si Anton sa daladala nitong bag. Lihim naman daw na isinilid ni Lolo ang wallet nito sa sekretong bulsa ng pantalon niya. Hindi pwedeng makuha sa kanya ang perang pampagamot sa nanay niya, kaya siniguro niyang hindi ito makukuha ng mga holdupper. Umandar daw ulit nun ng bus. Nagtaka pa daw siya kung bakit nag-iba ng daan ng driver ng bus at dinala sila nito sa madilim at masukal na daan. Inihinto nito sa malawak na talahiban ng bus. Hindi daw ito kumikilos kahit tumayo na ang konduktor at ngumingising lumapit sa 3 lalaki. Nalaman nilang kasabwat ng mga holdupper ang konduktor nang iabot nito ang isang baril mula sa isang holdupper at itinutok sa driver. Kinuha nito lahat ng perang ibinayad ng mga pasahero at isa-isang pinababa ang mga pasahero at pinaiwan ang mga gamit nila sa bus. Nakita ni Lolo na pasimpleng nilaglag ni Anton sa labas ng bus ang maliit na belt bag na hawak nito. Medyo madilim na kasi sa hulihang bahagi ng bus, kaya hindi ito mapapansin ng mga holdupper. Nauna na daw bumaba si Lolo at kasunod niya ito. Nababaan pa daw nila na nagmamatigas ang mag-asawang matanda na ibigay ang mga bag nila. Kaya nakipaghilaan pa daw ang mga ito sa isang holdupper. Hanggang sa kumalat daw ang laman ng bag nito sa kalsada. Nabasag daw ang iilang bote na parang may lamang langis at kung ano-anong insekto. Nangilabot daw sina Lolo nang makita ito. Napatakip pa daw sila ng ilong nang biglang umalingasaw ang kakaibang amoy. Napamura pa daw ang isang holdupper. Kitang-kita daw ni Lolo na galit ang babae na pinulot isa-isa ang mga bote. Walang takot naman daw na inunday ng suntok ng asawang lalaki ang isang holdupper. Natumba daw ito. Ngunit sa kasamaang palad ay may hawak itong baril na agad ipinutok sa katawan ng lalaki. Nagulat daw noon sina Lolo sa bilis ng pangyayari. Lalapitan pa daw sana ng dalagita ang tatay nito nang bigla itong hilain ng konduktor. Pasugod namang lumapit ang batang lalaki sa tatay nito nang walang pakundangang barilin ito ng holdupper sa tiyan. Nagkagulo na ang lahat at kanya-kanyang takbuhan ng ibang pasahero. Nanatili naman daw na hindi nakakilos sina Lolo at Anton. Napansin ni Lolo na hindi mapalagay si Anton
kahit siya ay nakaramdam na rin ng takot sa mga halang na kaluluwang yon. Pero nagulat daw sila nang makitang biglang pumangon ng tatay ng dalawang bata. Parang wala lang dito ang tama ng baril dahil dire-diretso daw itong tumayo. Ang nagpahilakbot daw sa kanila at sa ibang pasaherong katulad niya ay di rin nakakilos ay ang makitang unti-unting nagbabago ang anyo ng lalaki. Napalingon pa raw siya nang marinig ang biglang paghiyaw naman ng konduktor na may hawak sa dalagita. Kitang-kita din niya ang pagbabago ng anyo ng dalagita. Ang mahahaba nitong kuko at matutulis ng ngipin. Ang pulang-pula nitong mga mata at ang itim nitong balahibo sa katawan. Napapatras daw na nagsusumiksik sila Anton sa may gulong ng bus dahil sa matinding takot. Hindi na lang kasi iisa o dalawa ang nagbagong anyo sa mga kasamahan nila sa bus, kundi ang buong mag-anak na huling sumakay at ang driver ng bus. Nung una ay inisip daw nila lolo na kasabwat ng mga holdapper ang driver at konduktor. Pero nagkamali siya dahil mukhang sinadya ng driver na dalhin sila sa liblib na lugar para maging biktima. Isa-isang pinagpapatay ng mga halimaw ang holdapper. Pinatakbo naman daw sila at ang ibang pasahero. Pero ang ipinagtataka ni lolo ay kung bakit hindi pinakawalan ng mga aswang si Anton. Nakabantay dito ang batang lalaki na parang wala lang dito ang tama ng baril sa tiyan. Sa liit nito ay nakakakilabot na ang itsura nito. Gusto mang tulungan ni lolo si Anton ay wala daw siyang nagawa noon. Baka daw kasi mapag-initan din siya ng mga aswang. Hindi daw noon lumayo si lolo at kumubli daw siya sa isang puno habang pinapanood ang mga nangyayari. "Boy, pakawalan mo na ako. Wala naman akong atraso sa inyo ah." Narinig ni lolo na pakiusap ni Anton. Pero tiningnan lang daw ito ng batang lalaki habang natatakam. "Anak, ready ka na ba sa pagkain mo?" Maya-maya ay nagulat si lolo sa tanong ng tatay nito sa bata. Alam niyang wala itong ibang tinutukoy kundi si Anton. "Anong ibig niyong sabihin? Bakit pati ako?" Takot daw na tanong ni Anton. Napangisi naman daw ang batang napalingon sa kanya. Hindi na daw nakahuma si Anton nang bigla na lang daw itong sunggaban at kagatin ng bata sa leeg. Agad lumigwak ang masaganang dugo. Naaawa man daw ay wala nang nagawa si lolo nang dukutin ng bata ang tiyan nito. Maya-maya daw ay nakita ni lolo ang paghinto ng isang sasakyan. Sa medyo liblib na parte ng talahiban ay pilit daw inaaninag ni lolo ang dalawang lalaking nakauniforme. Sinalubong daw ito ng tatay na aswang at ng driver ng bus. Nag-uusap ang mga ito habang napapatingin kay Anton at sa tatlo pang mga holdapper. Napapatango pa daw ang isang lalaking nakauniforme ng pulis. Doon daw naalala ni lolo na nakita na niya ang dalawang pulis na ito sa terminal na kausap ng driver ng bus. Doon din niya napagtanto na planado ang lahat at kasabwat ng dalawang pulis ang mag-anak na aswang na tumutugis sa mga katulad ni Anton na isang holdapper. Mas binilisan pa ni Miguel ang pagpiga sa manibela ng motorsiklo. Hindi siya pwedeng mahuli sa karera nilang magkakaibigan. Pero pinipisil ko siya sa tagiliran para magminor siya ng konti. Mahirap nang madisgrasya o makadisgrasya, di ba? Nagtitili pa ako noon habang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Ako po si Jasmine Sorban, girlfriend ni Miguel. Madalas niya akong isinasama sa tuwing magkakarera sila. Ayaw ko mang sumama sa kanya dahil sa takot kong madisgrasya ay ayoko namang sumama ang loob ng nobyo ko. Alam ko din naman na maingat siya, lalo na kapag angkas ako. Kaya naman ay pinagbibigyan ko na lang. Habang pinapaharurot ni Miguel ang motorsiklo, ay todo kapit ko naman sa bewang niya. Napapapikit pa ako habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Nang magdilat ako ng mga mata nun, ay ganun na lang ang gulat ko nang makitang may nakaangkas na babae sa likuran ni Nick, isa sa mga kaibigan ni Miguel. Nauuna ito sa amin dahil hindi makapagpabilis ng patakbo si Miguel. Ang alam ko ay walang angkas si Nick nang umalis kami.
Siya kasi ang nasa pinakahulihan kanina. Kaya inisip ko na lang noon na baka may inangkas siya nang di namin napansin. Pero nang pagmasdan ko ito na mabuti, ay hindi sa bewang ni Nick nakahawak ang babae, kundi sa leeg nito na anyong pasakal. At habang ginagawa ito ng babae, ay panay pa ang paglulumikot nito na parang gustong gusto nitong matumba si Nick. Napansin ko ring panay lang ang galaw ng leeg ni Nick, pero hindi nito sinasaway ang ginagawa ng babae. Gumewang ang motor ni Nick na agad naman itong naagapan. Napansin yun ni Miguel, kaya pinantayan niya si Nick. Nang pumantay na kami kay Nick, ay lumingon ito sa amin at nag-okay sign. Maayos naman daw ito at binilisan ulit nito ang patakbo. Gustong gusto ko nang sabihin kay Miguel ang nakita ko, pero natatakot ako. Pumikit na lang ako noon at yumakap kay Miguel. Nang bigla na lang ay makarinig ako ng mahihinang panangis. Pero saglit lang yon at napalitan yun ng isang malakas na hugulgol. Pero maya-maya lang ay muli akong nakarinig ng isang malutong na halakhak. Dumaan lang yun sa pandinig ko, kaya agad akong napadilat at napatingin sa angkas ni Nick. Agad sumikdo ang puso ko noon nang makitang nanlilisik ang mga mata nitong titig na titig kay Nick. Doon ko lang din napansin na nag-iba na ang anyo nito. Duguan ang mukha nito at punit-punit ang suot nitong damit. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon, lalo na nang bilisan ni Nick ang patakbo na parang hindi na ito ang may kontrol sa manibela. Bigla namang lumipat sa harapan. Paharap kay Nick ang babae. Gusto ko nang pahintuin si Miguel noon, pero natatakot naman ako sa maaaring mangyari kay Nick. Lalo pa akong nanghilakbot noon nang makita akong ipinasok ng babae ang mga kamay nito sa helmet ni Nick. Doon na nagpaekis-ekis ang patakbo ni Nick na parang nahihirapan itong kontrolin ng manibela at hindi nito makita ang daan. Binilisan ni Miguel ang patakbo para maalalayan si Nick. Napansin ko ding sumabay ang iba pa nilang kaibigan na nag-aalala na rin kay Nick. Naiiyak na ako noon at napapahigpit ang pagkapit ko kay Miguel. Pero di ko na nakayanan nang makitang pilit nitong dinudukot ang mga mata ni Nick. Doon na talaga nagpagewang-gewang ang motor ni Nick. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang magsalita noon. Parang nawalan ako ng boses bigla. Hanggang sa bumangga ito sa isang puno. Sa lakas ng pagkakabangga nito ay tumalsik si Nick mula sa motorsiklo. Bumagsak ito sa gitna ng daan. Basag ang bungo nito at lumabas pa ang buto sa tuhod. Hindi na ito umabot sa ospital dahil sa matinding pinsalang natamo. Lasog-lasog ang katawan nito at bali-bali ang mga buto. Tumusok pa ang isang rib nito sa puso na naging sanhi ng pagkamatay nito. Nagkandaiyak ako noon, Sir Van. Kulang na lang ay maglumpasay ako dahil sa pinagsamang takot at awa para kay Nick. Sising-sisi ako kung bakit hindi ko agad sinabi kay Miguel. Sana huminto muna kami. Ang daming sana na hindi ko nagawa. Lumabas sa autopsy na may pinsala ang mga mata ni Nick. Labis yung pinagtakhan ni na Miguel. Naging sanhi kasi yon ang pagkabulag ni Nick kung saan nauwi ito sa disgrasya. May bakat din ang sakalang leeg nito. Nagkakatingin na noon sina Miguel at mga kaibigan niya. Tahimik lang akong umiiyak at di ko pa rin magawang ikwento sa kanila ang nakita at nasaksihan ko. Bumakas ang matinding hilakbot sa mga mukha nila. Napansin ko ang palitan nila ng may makahulugang tinginan. Doon ko naisip na baka may alam din sila sa totoong nangyari kay Nick. Habang nasa lamay kami ni Nick, ay may naalala akong itanong kay Miguel. Niyaya ko siya noon sa isang silid na walang makakarinig sa amin. Noon ko ginustong ikwento sa kanya lahat ng nakita ko. Pero bago yon, may gusto muna akong kumpirmahin. Kaya tinanong ko siya noon ng bagay na ilang araw na rin gumugulo sa isipan ko. Hindi mawala sa isip ko ang itsura ng babae nang huli itong tumingin sa akin. Andun yung matinding poot at hinagpis. Pero nakita ko din ang matinding kalungkutan. Babe, may hindi ba ako nalalaman? Nung nakaraang taon lang ay namatay din si Vince sa mismong lugar na yon. At ngayon naman ay si Nick. May nangyari ba sa lugar na yon na di ko alam? At yung babae, sino ang babaeng umangkas kay Nick? Nagmumulto siya, Migs. Gulat siya noong napatingin sa akin. Anong babae?
Sinong babae ang sinasabi mo? Takang-taka siya nung nakatingin sa akin. Pero nakikita ko sa mga mata niyang alam niya kung sino tinutukoy ko. Babe, kitang-kita ako ang pumatay kay Nick. Isang babae, duguan, at galit na galit ito. May alam ka ba kung sino yon? At kung bakit nangyayari ito sa mga kaibigan mo? Please babe, sabihin mo naman kung anong alam mo. Ayokong pati ikaw ay kunin ng babaeng yon. Grabe na ang iyak ko nun. Maisip pa lang na mangyayari din kay Miguel ang nangyari sa kanila ay para na akong pinangangapusan ng hininga. Vanessa daw ang pangalan nito at siya ang babaeng nabangga ni Nick at Vince noong nagkarera sila sa lugar na yon. Katatapos lang daw nilang uminom noon nang mapagkatuwaan nilang magkarera. Hindi ko inaasahan na pati si Miguel ay masasangkot sa ganito kabigat na pangyayari. Nanlumo ako. Hindi naman daw yun sinasadya. Dahil bigla na lang daw itong tumawid. Unang nabangga daw ito ni Vince at dahil medyo madilim na ang daan ay hindi agad ito napansin ni Nick. Kaya nasagasaan din niya ito habang nakabulagta na ito sa daan. Tinanong ko kung bakit galit na galit ito. Hindi ba nito nakamit ang hustisya? Isusunod na rin ba nito si Miguel? Ang daming nagsulputang katanungan sa isip ko. Hindi pa rin ako makatulog ng maayos sa tuwing naaalala ko ang itsura ng multong yon. Nakaramdam ako noon ng konting inis kay Miguel. Bigla akong nawalan ng gana nang marinig ko ang sinabi niya. Nalaman kong hinayaan lang nila itong nakabulagta sa daan. Hit and run ang kaso na tinakasan nilang magkakaibigan. Halos 4 na taon na rin ang nakakalipas at hindi pa kami noon ni Miguel. Hindi sila nahuli dahil sa wala pang CCTV sa lugar na yon noon. Wala ding may nakakita sa kanila kaya absuelto sila dahil sa walang ebidensya. Para mapalagay ang loob ko noon, ay nagtirik ako ng kandila kung saan mismo binawian ng buhay sina Vanessa, Nick at Vince. Labag man din sa loob noon ni Miguel, ay nakumbinsi ko siyang humingi ng kapatawaran sa mga magulang ni Vanessa. Sumuko din sila noon sa kapulisan at agad din nakapagpiyansa dahil hindi naman mabigat ang kaso niya. Ang hiling ko lang noon, sana ay tuluyan ang natahimik ang kaluluwa ni Vanessa. Ganon din kina Vince at Nick. Sa ngayon po ay may asawa na ako at 2 anak. Naghiwalay din kami ni Miguel at nagpa siyang manatili na lang na magkaibigan. Hanggang dito na lang po, Sir Van. At sana ay mapili niyo itong kwento ko. Maraming salamat po. Hello po, Sir Van. Ako po pala si Jess. Nakikitira ako noon sa bahay ng tita ko sa Blooming Treat para hindi ako gaanong mapalayo sa pagpasok sa trabaho. Namamasukan ako sa isang call center na hindi kalayuan sa tirahan ng aking tita. LRT at isang sakay ng jeep lang ay mararating ko na ito. Maaga akong nagising ng araw na yon. Pagkapatay ko sa alarm clock ng aking cellphone, 3:30 pa lang ng madaling araw. Tulog pa si Tita Apple nang ako'y umalis ng bahay. Lampas 4:30 pa lang nang makarating ako sa LRT station. Sarado pa ito ng mga oras na yon dahil 5:00 pa ang opening time nito. Tumambay muna ako sa labas at naisipang mag-FB habang naghihintay sa oras. Habang abala ako sa pagtitipas sa cellphone, may isang babaeng naka-nurse uniform ang nahagip ng aking mga mata na dumaan at umakyat. Hindi ko napansin ang kanyang mukha dahil bukod sa mahaba ang buhok nito ay nakafocus lang din ako sa screen ng aking smartphone. Medyo nagtaka lang ako kung bakit umakyat na agad ito kahit sarado pa ang station. Magmula nang ito'y makaakyat ay hindi na ito bumalik pababa. Sa isip-isip ko ay baka sa taas na rin ito naghintay ng opening time. Pero bakit? Madilim pa sa taas at walang kailaw-ilaw. Saan siya tatambay doon? Never mind. Ipinokus kong muli ang aking isip sa cellphone. Pasadong 5:00 nang magbukas na ng ilaw ang LRT station sa taas. Dali-dali akong umakyat at nagbayad ng tiket. Pagkarating ko sa waiting area ng station, nagtaka ako
dahil hindi ko nakita ang nurse na umakyat kanina. Hindi ko tuloy na iwasang magtaka kung saan ito nagpunta, gayong hindi ko naman siya nakitang bumaba kanina. Napakatahimik pa ng buong paligid, kaya alam kong ako pa lang ang tao roon. Medyo nakakainip at nakakapagtaka nga lang dahil sa pag-aakala kong marami na ring mga pipila na katulad kong maaga ang duty. Naupo na lang ako sa isang tabi at kinuha ang salamin sa aking shoulder bag. Nang makita kong maayos pa ang kulay ng aking lipstick at makeup sa mukha, agad ko na itong ibinalik sa bag. Pag-angat ko ng aking ulo, bumungad sa kabilang waiting area ang isang babaeng naka-nurse uniform. Base sa kasuotan nito at buhok na lumalagpas sa bewang, napagtanto kong ito ang babaeng nakita kong umakyat kanina. Pero bakit ganon? Sobrang puti ng kanyang mukha na parang binalutan ng pintura. At kahit nasa malayo siya, kitang-kita ko ang kanyang itim na mga matang tila nakatanaw sa aking kinaroroonan. Napatayo ako dahil sa pagkabigla. Napahawak ako sa aking dibdib habang pinagmamasdan ng misteryosong babae na batid kong nakatingin din sa akin. Hindi nagtagal, biglang nahulog ang ulo nito mula sa kanyang katawan. Ilang segundo ang lumipas matapos nitong pulutin ang sariling ulo. Nagsimula itong maglakad at tumawid ng riles. Nang mapagtanto kong patungo ito sa aking kinaroroonan, kumaripas ako ng takbo palabas ng station habang habol ang hininga. Matapos akong makababa, napahinga ako ng malalim habang hawak ang aking dibdib. Halos hindi ako makahinga ng maayos dahil sa lakas ng kabog ng aking puso. Doon ako napaisip kung ano bang klase ng nilalang ang aking nakita. Dahil doon, hindi ako bumalik sa taas hanggat wala pang maraming tao. Pagkaraan ng mahabang sandali, napansin kong sunod-sunod na ang pag-akyat ng mga tao sa taas. Medyo maingay na rin ang paligid at nagsidatingan na ang mga nagtitinda sa gilid-gilid. Doon pa lang ako naglakas loob na bumalik sa taas. Pagbalik ko roon, normal na ang aking nakikita. Nawala na ang takot ko dahil marami-rami ng tao sa paligid. Hindi nagtagal, nakasakay na rin ako ng LRT. Habang nakaupo ako ng mga sandaling yon, nakatanaw ako sa labas habang iniisip ang nakita ko kanina. Hanggang sa makarating ako sa opisina, hindi mawala-wala sa aking isip ang misteryosong babae na naengkwentro ko. Nang ako'y makauwi na sa bahay, kinuwento ko agad kay Tita Apple ang aking nakita. Ang sabi niya sa akin, may nagmumulto raw talaga sa LRT station ng Bloomingtreet. Nagsimula umano ito matagal ng panahon dahil may babae raw na biglang tumawid sa gitna ng riles nang paparating na ang isang LRT. Iniwan umano nito sa lapag ang dalang shoulder bag bago ito tumawid. Nakita sa mga text message ng kanyang cellphone na may matinding away sila ng nobyo nito. Sabi umano ng babae sa sent items ay magpapakamatay ito kapag hindi pinanagutan ng lalaki ang magiging anak nila. May suicide note pang ang nakita sa shoulder bag nito. Ayon sa sulat, plano umano ng babae na magpakamatay sa ganoong paraan upang ito'y maging kontrobersyal at hindi kayanin ng konsensya ng lalaki. Pagkatapos magkwento ni Tita Apple, ay binigyan niya ako ng maliit na Bible at kwintas na rosaryo. Palagi ko raw itong ilalagay sa aking bag sa tuwing ako'y aalis bilang proteksyon. Pinayuhan na rin niya ako na huwag nang bumiyahe ng madaling araw sa nasabing istasyon dahil sa ganoong mga oras umano madalas magpakita ang babaeng nagpakamatay. Nang ikwento ko naman yun sa mga kasamahan ko sa trabaho, marami silang nagsabi sa akin na maging sila ay pinagpakitaan din ng babaeng yon nang makarating ang sinasakyan nilang LRT sa Bloomingtreet Station. Minsan daw sa loob pa mismo ng LRT nagpapakita ang babae kapag konti na lang ang taong nakasakay. Makikita itong nakaupo sa isang tabi at kapag nagtagal ay biglang mahuhulog ang ulo at gugulong sa paanan ng mga tao. Minsan naman ay bubulaga ito mismo sa bintana at ang katawan nito ay tila nakadikit na kahit anong bilis ng LRT ay hindi ito mahuhulog. Kapag naman daw may nagtangkang mag-selfie sa loob ng istasyon, madalas itong sumisingit sa litrato, lalo na sa likuran ng mga tao. Tinanong nga ako ng isang kasama ko sa opisina kung bakit hindi ko pa alam ang tungkol doon, gayong halos lahat ng mga tao roon ay alam na ang hiwagang pumabalot sa LRT station. Ang sagot ko naman,
Bago pa lang kasi ako sa lugar na yon, kaya wala pa akong alam sa istorya ng naturang istasyon. Hindi rin ako gaanong mahilig manood ng TV, kaya hindi ko marahil nakita sa balita ang tungkol sa insidenteng yon. Kahit anumang iwas ko sa LRT station na yon, hindi pwedeng hindi rin ako pumasok ng maaga, kahit malapit-lapit lang ang pinapasukan ko. Ang traffic naman ang magpapahuli sa akin, kaya kailangan ko pa rin talagang bumiyahe ng madaling araw pa lang. Dahil dito, nagtanong-tanong na lang muli ako ng ibang ruta, patungo sa pinapasukan ko. Sa ganoong paraan na ako pumapasok. Medyo malayo nga lang ang daan at mahal din ang pamasahe. Pero ang mahalaga, mabilis lang ang biyahe at hindi ko kailangan pumunta sa LRT station ng Blumentritt. Siguro tuwing uuwi ako ng hapon o kaya gabi, kung saan marami pang tao at siksikan pa sa loob, doon na lang ako pumapasok sa LRT station. Hindi na ako natatakot kapag ganong oras dahil marami ng tao sa paligid. Pero sobrang na-curious pa rin ako sa multong yon. Bukod kasi sa first time ko palang makakita ng multo, nagpakita pa ito sa paraang sobrang nagbigay ng bangungot sa akin. Pinugot ba naman nito ang sariling ulo at pinagulong pa? Tapos ang katawan nito ay nakatayo at tumalakad pa. Kahit sino ba naman ay babangungutin sa takot dahil doon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. Sana po ay mabasa niyo itong mensahe ko. Maraming salamat po. Pati na rin sa mga listeners mo. God bless po sa lahat.